Hello guys, kumusta kayo? Hatid natin si Leslie kasi mag-exam na siya ng English exam. 2 o'clock pa yun pero punta tayong maaga kasi syempre may 40 minutes na call time daw. Sana makuha niya yung 10-10-10 pero naniniwala ko mataas ang makukuha niya. Kinakabahan siya guys. Kaya mo yan. Si Leslie ang mauuna kasi. Tapos bukas ako. 2 o'clock yung exam niya. Pero alis na tayo mga ngayon na mga 12:30 para maaga. Tapos balikan na matatapos after 3 hours. Mga 5 na matatapos pero sunduin natin ng maaga para saktong pagkatapos hindi na siya maghihintay. Alis tayo dito ng mga 4:30, sakto yun para sunduin natin siya. May mga requirements na kailangan mong dalhin yung letter, yung print out, tapos yung passport din. Check mo yung passport mo, ikaw ba yan? Ito, babae. So, dala niya na yung passport niya. Tapos pala, ang sabi dun sa website, bawal ka daw may cellphone sa pocket or anything sa pocket or something. Lahat daw ng gamit mo, kailangan mong ilagay sa locker. Lahat ng gamit ni Leslie, ilalagay niya sa locker. Siguro naman, secure yun. Hopefully, bibigyan, may susi na lang, tapos access niya na lang pag uwi niya or pagkatapos ng exam. Nakauwi na pala tayo guys. So yung biyahe natin siguro mga 20 minutes. Medyo traffic na yun. Medyo talaga yung merong isang road na merong yung daanan talaga parang ginagawa yung tulay. So medyo traffic. Dinrap off ko lang si Leslie. Hindi ko na hinintay kasi matagal yung 3 hours. Kawawa naman si Austin. Tapos, nung tinitignan ko makikita mo naman agad yung building. Pero ang problema dun sa building, parang may bayad yung parking. No, may bayad no. So parang may bayad yung parking. Kaya iniisip ko bukas kung magpa-park ba ako dun. Kasi sa tapat yung building, meron siyang plaza. Normally kasi, pag mga plaza dito sa Canada, libre lang. Mabalik pala tayo dun sa building na yun. Private property kasi siya. Pero normally, free yun. Free. Pag customer ka o may transaction ka within the building, lang yun, libre. So nagulat ako, bakit may bayad? Ayoko magbayad. Siguro mahina. Siguro $10 siguro? Ewan ko. Siguro ang bayad nun is nasa $5 per hour, mga ganun. Tapos dun sa tapat ng building merong plaza. Normally naman pag plaza dito sa Canada, libre siya. Libre siya, pwede kang mag-park or kung bibili ka, at least may receipt, diba? Pero tingin ko hindi na ako bibili. Magpa-park na lang ako dun, libre naman. Normally, ang inaalala ko kung matotoo yung sasakyan pag nag-park ako doon ng umaga. Pero pag plaza naman, tinotow lang nila yung mga sasakyan pag kunwaring overnight parking ka. Diba? Yung obvious ba? Pero pag kunwaring mga day na ganun, hindi naman siguro magtotow. Tignan ko yung opinion ni Leslie. Pero tingin ko lang, walang bayad yun. So, ang oras pa lang ngayon is mga 1:35. Alis tayo dito sa bahay mga 4:30 or magpalit tayo konti para ayoko nang magbayad ng parking o magpark doon sa plaza kasi ang hirap tumawid. Ang layo ng tawiran. Text ko na lang si Leslie na hintayin tayo kahit mga 5 minutes. Magpalit tayo mga 5 minutes. Okay na siguro yun. Tignan natin kung paano.
Sa totoo lang, kinakabahan ako sa exam eh. Kahit hindi ako mag-i-exam, kinakabahan ako talaga. Overall, hindi dahil wala akong tiwala kay Leslie, pero nag-prepare naman kami. Sabi ko, kaya na ba natin? Kaya naman na daw. Pero ang pressure kasi na gusto namin is, yung aim talaga namin is makuha yung highest, kaya kinakabahan kami. Pero, pag ang requirement lang is talagang average, confident talaga kami. Ang gusto ko lang, or gusto namin, mataas yung makuha namin, kinakabahan ako. Gusto ko sanang magbasa-basa pa ngayon. Kasi sa listening, sa reading, okay na ako. Sa writing, okay na ako. Yung tatlo na yung sa speaking na lang, medyo may template kasi yun na kailangan mong gawin. Kasi ang hirap mong mag-isip ng parang kwento in 30 seconds. Mahirap yun Lalo mo magkakwento ka. Lalo pag English. Kung Tagalog, madali lang eh. Pero English kasi yun. So yun doon ako kinakabahan. Baka mabulol-bulol ako o biglang mawala sa memory ko yung template. Yun ang inaalala ko. Pero tingin ko kay Leslie, yun doon din siya kinakabahan sa speaking. Kaya ang sabi ko sa kanya, imagine mo si Raddy kakausap mo o si Claire para mas relax ka lang. Yun pala yung mga office mate niya na na nababaitan siya, sobrang bait ng dalawa. So sabi ko, isipin mo lang silang dalawa na sila yung kausap mo para maka-relax ka lang. Hindi na ako mag-aaral. Mamayang gabi na lang, siguro mga na lang yung speaking. Kung paano gagawin, titignan ko yung notes ko. Pero ang gagawin ko ngayon, i-charge ko yung phone ko at maglalaro ako ng NBA 2K24. Wala pa akong 2K25. Ang gamit kong playing console is Switch. So sana, usapan kasi namin ni Leslie ganito eh. Pag tatlong 10, isang 9 or lahat na 10 ko, automatic yun bibili kami ng PS5. Parang regalo niya sa akin. Kasi yun na yung highest. Kaya gusto ko highest talaga para makabili ako ng PS5 na pinapangarap natin. Promise niya yun. Pag nag-promise si Leslie, talagang gagawin niya. Pag nakuha ko agad yung result, ayain ko agad siya, tara na, bilhin tayo ng PS5, kahit anong PS5 dyan. Okay, yung gusto ko yung latest, yung Pro, pero yung basic console, okay na ako dun. Good morning nga pala guys. Tapos na si Leslie kahapon sa language exam niya. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nagkwentuhan kami, binigyan niya na agad ako ng tip. Ngayong araw na to, ako naman, tara, punta tayo sa testing center. Kung option yung kinakabahan ako, kita ta sa testing center or tatambay muna ako ng siguro mga 10-15 minutes dun sa parking para i-refresh ko yung sarili ko, ako ano yung mga gagawin sa exam. So yun na nga guys, nakatapos lang ng English exam ko. So kitang-kita naman sa mukha ko, medyo malungkot. Explain ko kung bakit. Pero ipapakita ko muna yung place kung saan ako nag-exam. Dito to sa Mississauga sa may Heartland International School. Teka lang. Umuulan pala. So nandito tayo sa plaza. Tapos yung building na yun yung exam center. Yan, kita nyo ba? Yan yung exam center. Third floor. Makikita nyo naman agad dyan. Kung sakaling dito kayo mag-e-exam sa may Mississauga Heartland, huwag kayo mag-park dyan kasi may bayad. So dito na lang kayo pumunta sa may plaza, walang bayad. Dito ako nag-park para hindi na ako so dito muna tayo sa sasakyan para alam mo yung pang tanggal adrenaline ba? Medyo a little bit of disappointment para makapag-drive tayo ng maayos. Umuulan pala, medyo malakas, wala pa akong payong, so nag-hoodie na lang ako, basa na yung hoodie ko, malalaba naman na to. Anyways, so kita naman sa mukha ko na medyo disappointed or medyo malungkot, parang ganon. Explain ko kung bakit. Isa-isahin natin yung mga tests. Okay, so yung unang test is listening. Doon sa practice exam, medyo madali lang siya Madali lang
pagdating sa exam, nakakalito siya. Yung difficulty level niya, I would say nag-increase ng mga 40% or 50% compared sa listening practice test sa website nila. Hindi ako confident na makakakuha ako ng CLB 10 pataas. Dinadasal ko na lang na kahit papano mag CLB 7 siya. Ganun ako kalungkot o hindi sure sa score ko sa listening exam na yan. Doon sa pangalawa exam, which is reading exam, medyo confident ako na kaya kong i-hit yung CLB 10. Pag mag CLB 9, medyo magugulat ako, pero medyo confident ako na kaya kong i-CLB 10 yung reading exam. Medyo mas mahirap siya ng konti sa practice exam, siguro mga 30% ang difficulty niya na in-increase. So yun yung naranasan ko. Tapos yung writing exam, tingin ko naman at least papano nasa CLB 9 siya, or kayang, well, confident din ako na parang kaya kong mag CLB 10, depende na lang doon sa mag-check, pero kaya kong i-CLB 10 yung writing, sana mag CLB 10. Hindi ako magugulat kung nasa 9 yan, pero magugulat talaga ako kung nasa 7 or 8 yan. Tignan natin. Pero ganun ang tingin ko, either nasa 9 or 10 pataas lang ang score ko sa writing exam. Ngayon, punta tayo sa speaking test, yung last part. Parang ang bilis ko nga, parang hindi siya mahirap. Sa totoosin, yung speaking sobrang dali lang. Yun, sa lahat ng test, siya yung pinakamadali para sa akin. Pero nagiging mahirap yung exam kasi time pressured. Parang kung ikaw bibigyan ka lang ng 30 seconds para sumagot, mag-come up ng story, parang kulang yung time. Pero ang sa akin, sinigurado kong lagi ako nakatingin sa timer. May bar kasi yun eh, gumagano no, yung time mo, hindi siya yung numbers, bar talaga. Wala naman, tingin ko, wala naman dun sa mga sagot ko is yung naputol. Okay, naputol na salita or something. Minsan lang, ang problema ko, nagpo-pause ako kasi syempre, na ano ko, kailangan ko mag-isip kung anong sasabihin ko. Yun ang tingin ko sa speaking. Overall, ang aim kasi namin dito sa CELPIP exam is makuha yung highest para kahit papano, 'di ba, ang reward daw ni Leslie sa akin is PS5. Nung nag-aaral ako o nagre-review, yung PS5 parang nasa kamay ko na eh. Pero ngayon, as of the moment, pagkatapos ng exam, yung PS5 parang lumayo na. Parang nasa oak, 'di ba? Nasa ano kami? Parang tumakbo ba yung PS5? Pero nakikita ko pa rin yung PS5. Yun naman ang maganda. Yung ano lang talaga, yung listening ang problema ko. Yun ang inaalala ko kasi actually ang ranking ng difficulty sa akin is unahin natin sa pinakamadali. Yung pinakamadali is reading para sa akin. Pangalawa, writing. Pangatlo, speaking. Yung last talaga na mahirap is listening para sa akin. Tignan natin, sabi in 2 to 3 business days, ipapakita na yung result ng exam. Sana lang makuha namin yung score para magkaroon na kami ng proper score sa express entry. Para wala na yung hula-hula ba? May actual score na. 2 years naman ang validity niyan eh. Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog, gusto ko lang magkaroon kami ng standard na points para wala na yung tansya-tansya kung ay ganito ang points natin. Hindi na ganoon, may talagang actual points na. Makakapag-create na ng CEC profile, at kung may opportunity sa OINP,
grab na natin. Kasi next year parang ang balak namin is tanong ni Leslie doon sa HR nila na suportahan siya sa work niya. Tapos ako hindi kasi pwede, may mga requirement kasi yun. Although kaya kong hindi kasi 3 lang kami sa company, pero group of companies kasi siya. Kailangan mo ng at least 5 full-time employees. So well, ibang discussion na yun. Tignan natin, by November sana nakuha na namin lahat ng requirements para makuha ng official score. So ikwento ko nga pala doon sa mga magte-take pa lang or may balak pang mag-take. Ganito yun eh. Siguraduhin mong yung information na binigay mo sa website or yung documentation mo, yung ID mo is the same as yung record nila. Kasi kung magkaiba daw, hindi ka papayagan. Yun yung unang tip ko. Pangalawang tip, advisable na nasa place kayo 45 minutes before para makapag-register. Tapos pangatlo, siguraduhin yung tama yung location kasi sabi niya meron daw pumunta dyan, ibang location pala yung nabook nila exam. Tapos verify ka nila kung ikaw nga yun, ilalagay yung mga gamit mo sa bag, bibigyan ka lang ng key, ilalagay nila sa room, ilalak nila, although safe naman yung mga gamit. So yun na nga, after ng exam pupunta tayo sa Shoppers malapit sa atin kasi kailangan ko na ng refill ng medicine ko. Kahapon kasi pumunta kami doon pero it will take like an hour. So nag-decide ako bukas na lang, daan na lang ako, and then tatawagan ko si Leslie para maluto na yung chicken daw. I-air fry niya yung chicken. So thank you guys. Sa susunod na vlog, tignan natin kung ano yung result ng CELPIP exam test namin. Sana mataas para hindi na kami problema na mag-retake pa within 2 years kasi additional gastos na naman yun. Hindi naman lahat kayang i-afford yun kasi mahal din na $290 plus tax, almost 300. At sana kung ano man makuha naming score is bumaba yung requirement ng CA Sealer. Sabi mo mag 450 na, sigurado kami dyan, mag-PPR kami 450, 480, mga ganun lang para ba wala na kaming isipin na iba pang bagay. So ingat kayo dyan lagi and God bless.